Sige, ayos. May cover ako. Sige, papunta na tayo sa eksena ng isang gulo na kasalukuyang nangyayari sa Dollar General. May unit na sa lugar. Sa tingin ko, sinabi niya na may taong may baril. Eto, ibibigay ko sa iyo ang detalye. Nasa likod kami ng tindahan. At mukhang nakuha niya ito sa kalat. May baril kami. Ako, ikaw, hawak kita, okay? Anong turn mo? Narinig mo na. Para na ako ang susunod na titira. Yeah. Okay? Okay. Ang galing. Eto na tayo. Nasa likod tayo. Baby. Hawaan mo siya sa liig niya. Nagpasya siyang tumalon sa ibabaw ng counter at salakayin ng dalawang empleyado. Ang dalawang babaeng ito ang mga empleyado dito. Kaya tumalon siya sa counter, sinimulang sakalin ang lalaking ito. Sa paligid ng leeg, Sa pisngi niya, sa buhok niya, at halos sa mukha niya. Bakit kami nakaposas? Anong nangyari? Pumunta siya sa tindahan at inilagay siya sa harap. Ngunit walang nangyari. Walang away. Ito ang hinahanap namin sa kabilang tawag, si Livingston ito. Yung search tree na sosig yan, oo. Kaya pala siya eh. Sinisipan niya ang pinto, kahit na. Mukhang si malisyoso sa mga benta ng lahat ng bagay. Hindi ko tinutukoy ang video footage. Tara, kung ano sige rin check out. Binasag niya ang salamin niya at lahat-lahat. Hindi nagkakaroon ng saysay. Sabi ka. Kaya gusto mo siyang bagbagin. Bakit? Gusto mo bang makulong? Bakit ka nasa bahay sa dulo ng kalsada? Galing ka lang sa bahay ng tito mo, di ba? sobrang 56 niya. Galing ka ba sa bahay ng tito mo? Diyan lang sa unahan. Galing ka ba sa bahay na yun? Sinipa mo ba ang pinto? May nabasag ba roon? Hindi. Wala silang alam kung sino ang taong ito. Kaya sobrang lasing siya. Parang ina-assume ko lang. Bububugin ko siya. Uy, tingnan mo. Nakuha na natin. Alam ko, galit ka. Ako rin, magagalit din ako. Naintindihan ko. Pero nakuha na natin. Sige. Tingnan mo yung bahay na pinuntahan niya. Ay, hindi. Hindi, magkaiba talaga sila. Pamilya lang siya ng empleyado. Di ba? Nabuhay ang pamangkin ko. Hinanap namin siya para sa ibang kaso ng vandalism sa bahay. Kaya pumunta siya sa tindahan. Sa di malinaw na dahilan, bigla niyang inatake at sinaktan ang dalawang empleyado matapos tumalon sa counter. Pinigil ito ng mga tao sa tindahan, kaya may kaso tayong malicious injury sa ari-arian at 2 kaso ng pananakit. Buti na lang may mabubuting tao sa loob na humilis sa kanya palayo sa 2 biktima. Mukhang lasing na lasing siya. Hindi namin alam ang dahilan nito, pero ayun na nga. Nasa Flint River Road ako habang umaandar pa ang sasakyang Charger. Sige kuya, hanggang kailan tayo magpapatuloy? Patayin ang radyo. Itala mo ito bilang habulan. Kendrick Road, Pahilaga. Bilis, 73 milya kada oras. Kung sino man ang nasa likod ko, ikaw na ang magsabi.
mabuting huminto ka na. Mas mabuting huminto ka na. Lakasan mo. Huwag kang aabot. Nanggangako ako. Pasensya na, kotse ko yon. Natakot lang talaga ako, pare. Sige. Bakit ka tumatakbo? Pare, kotse ko lang naman. Wala ka insurance, pare. Yun lang yan. Kakabili ko lang ng kotse sa Facebook Market. Pare, alam mo, simpleng ticket lang yan. Akala ka, papaligan niyo akong gawin yun. Sabi mo kapag oras ng laro, may mga naiipit. Kakakalabas lang ng tatay ko sa kulungan. Naintindihan namin. Sumusumpa ako sa Diyos. Yan lang talagang dahilan kung bakit natatakot ako makulong. Mas pinalala mo lang ang sitwasyon, Tol. Tara, tumayo ka na. Kinabahan ako kasi binugbuk at sinaksak ang tatay ko. At kakabili ko lang ng kotse pati nanay ko. At galing lang ako sa bahay ng babae, may dala akong pera. Kagagaling ko lang sa bahay ng babae at sumakay na ako. Hindi, Trafford Ritter. May lamon ba bulsa mo, bro? Wala. Bro, nandito ka sa labas gumagawa ng kalokohan, pare. Pinapalako ko sa'yo, wala akong ginagawang kalokohan. Hindi, ang sinasabi ko ay titigil na ako magsalita tungkol sa pagtakbo, bro. Akala ko ay kukulong mo ako. Akala ko. Parang gusto ko. Lighter yan. Pwede mo i-click. Lighter yan. Sinubukan ko magsagawa ng traffic stop dito mismo sa driveway na to. Kasi pumasok siya sa turn lane para kumaliwa, pero sininggitan niya ang isang sasakyan. Dalawa sa kapatid ko na saksak. Natakot ako. Pinadaan ko yung sasakyan at nagmaneho siya sandali. At lumiko ako sa Kendrick Road at mula noon, nagpasya siyang tumakas sa akin. Hindi siya nakalayo at bumangga sa bahay. Gusto mo bang umupo dito? Hindi na ako ang kotse sa isip niya. Sige, ayos lang yan. Sa tingin ko, wala namang pinsala sa bahay mo. Siguro nasagi lang ang mga halaman. Titignan pa rin natin para sigurado. Kailangan ko lang mo-focus sa opisina para umusad. Ayos naman ang bahay. Sige. Ihahatid siya sa Clayton County Jail at sasampahan ng maraming kaso bago humarap sa hukom. Ito ay 10 pa lang sa kanila. May 6 pa siyang kasunod nito. Mahirap ang araw na ito, Prem. Nakakainis. Wala na akong papel sa tingin ko. May extra pa ako. Huwag mag-alala. Hindi pa rin ito ayos. Parang manubog pa rin sa North Street papuntang Grace. Tutulong tayo sa VCAT na kasalukuyang humahabol ng sasakyan. Pupunta tayo roon para tingnan kung makakapwesto tayo ng spike strip sa unahan. Malapit na tayo. Sana makita agad ang sasakyan at malagyan ng spike strip. Signal 4, nahulog sa tubig. Sige, nahulog ang sasakyan sa tubig. Pupunta tayo roon at sisiguraduhin na hindi makatakas ang taong ito. Makalabas at maglangoy. Handa akong tumalon sa tubig kung kailangan. Nagamit ko ng taser, nasa lupa ng driver. Robin. Close as well. Yeah, no, okay, I got someone close. Alright. I'll get out with him. Uy, tingnan mo ang kotse. Sige, sisiguraduhin namin walang iba sa kotse. Tigilan mo ang paglaban. Tinitiyak lang namin walang ibang tao sa kotse. Sila na ang bahala ron. Hindi ko nakikita ang pasahero. Tumakas ka at nilagay sa panganib ang lahat. Hindi ko naman ginawa yun. Ginawa mo. Yun pala. Tama. Balik. Babalik agad. Nakuha ko na ang pera. Ayos yan. Puti, ang apoy na yan. Ha? Hindi ko alam yung bag na kasing laki ng softball. Meth na meron ka sa. Bulsa mo. Yung isa doon. Pantalon mo bang nasa loob niyan? Okay, while you were crashing into the water?
Hindi akin yan. Bago lang itong putol na meth. Kristal na kristal. Tingnan mo yan. Hindi ko alam kung mas magiging bago pa yan or hindi. Sariwa to, pare. Nagpatigil ako ng sasakyan dahil sa paglabag sa stop sign. Agad siyang tumakas ng napakabilis na makita ang patrol car ko. Lumagpas siya sa napakaraming stop sign at pulang ilaw. Walang pakialam sa komunidad. Pagligo sa kurbada, nawalan siya ng kontrol. Nahulog siya sa ilog matapos niyang subukang lumundag palabas ng upuan ng driver. Nagkaroon pa ng ikling habulan ng patakbo, nahulog niya ang bag ng meth. At ginamit ko ang taser ko ng ilang beses. Nalipagguno siya sa akin sa lupa ng sandali pero hindi siya nanalo sa laban. Makukulong siya ngayon dahil sa dami ng kaso at baka mawala pa ang kotse niya. Tulad na nakikita ninyo, maganda kapag naalis natin sa kalsada ang taong nagdudulot ng gulo. Kaya tulad na nakikita ninyo, gusto ng mga mamamayan kapag naalis sa kalsada ang isang masamang tao. Isa na namang natanggal sa kalsada. Nakakuha kami ng ulat tungkol sa isang driver na nagmamaneho sa maling direksyon at maaaring tumakas mula sa ibang mga pulis. Sa akin yan, dynamic recluse. Puliin mo siya. Oye. Anim na 300, 23. Lalapitan na namin siya ngayon para makita kung ano nangyayari. Sinisiguro ko lang ang huli mo. Di ako naniniwala sa'yo. Huwag mo harangan ng trapiko. Patuloy ka umatras. Hawak ko na siya. Umatras ka. Hawak ko na siya. Patuloy ka umatras. Umatras lang, huwag kang titigil. Umatras ka. Hayaan mong papuntahin ko siya dito. Mas mabuting umalis na tayo. Bumaba ka sa bangketa, pupunta sa kanan mong kotse. Bumaba ka sa upuan ng kabayo mo sa kanan mo, baba. Sa kanan mo. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Nasa kotse pa rin ako. Sige lang. Panatilihin mo nakatutok ang armas sa kotse. Sige lang. Heather, ikaw ang kumuha. Heather, ikaw na. May hawak ka na. Ako naman, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. Hawakan mo ang malamig na kotse. Tuloy lang. Tuloy lang. Lumuhod ka, lumuhod ka. Sige, 3 sa akin. Carla, gusto mo lumipat ng pwesto? Sino kukuha ng kotse? Malapit na namin i-clear ang kotse. Sige, galaw na. Here, clear ang kotse, clear ang mga kotse, clear ang mga kotse. Pare, may hinihingi para kay manlalaro. 2,000 at 205. Nakuha mo ng tama ang 20. Anong pangalan mo, bro? May karapatan ka manahimik sa kahit anong sasabihin mo. Maaaring magamit ito laban sa'yo sa korte. May karapatan ka magkaroon ng abogado bago ka tanungin. Kung gusto mo at kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, kami ang itatakda kami para katawanin ka ng walang bayad. Sige, ikaw ang magdedesisyon tungkol sa iyong mga karapatan, hindi ako. Okay? Naintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Gusto mo bang makipag-usap sa amin? Lasing ka ba? Anong problema mo? May sakit ka ba? Meron. Ikaw. Uminom ka ba ngayong gabi? Hindi. Gumamit ka ba ng droga ngayong gabi? Bakit parang sobrang liit na mga balintataw mo? Gusto ko yan. Mayroon ka bang anumang kondisyong medical? Oo, sige, tumayo ka. Halika rito. Sinabi mo ba kung ilan na nainom mo? Hindi niya sinabi, pero baka alak o droga. May dala ka bang bagay na makakasakit sa amin? Sige, sa totoo lang, uminom ka ba ngayong gabi? Gumamit ka ba ng droga ngayong gabi? Ginawa mo ba? Sigurado ka ba? May diabetes ka ba? Meron ka bang mga kondisyong medical? Oo, hindi. Okay. Ilang taon ka na? 30 po. Mention half of Revento. Sige, paano? Ilang taon ka na? Handa na sa 51, 0. Sige, ipaparada ko ang sasakyan sa kalsada. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba na nasa maling bahagi ka ng kalsada?
Nagmamaneho ka sa kasalubong na trapiko. Paano? Di ko alam paano, pero literal na, nasa maling lane ang sasakyan mo. Munti ka na makapatay ng tao ngayong gabi. Sige, kaya ikaw, makukulong ka ngayong gabi, okay? Sa tingin ko may plastic na supot sa harapang upuan. Droga. Biko sabihin, sobrang liit na mga balintataw niya. Nasaan si Gonzo? Heroin ba o fentanyl yung nakuha namin sa kotse mo? Tinitiyak ko lang. Makinig ka, mag-focus ka. Ano yun? Hindi, yun yung fatty. 100. Merong pang fentanyl test kit. Alin doon? 2,300 at 41. Oo, ako nga yun. Sensa, tama. Gets ko na. Sige. Si Fatty Walk yan. At maghahanda tayong buksan ulit ito dito maya-maya. Nakatanggap kami ng tawag tungkol sa isang posibleng lasing na driver na nagmamaneho sa gitna ng kalsada. Nilapitan ko siya at napansin kong nagmamaneho siya sa gitna ng kalsada na hindi niya mapanatili ang tamang linya. Sininyasan ko siya gamit ang ilaw ng patrol pero hindi huminto. Tuloy ang paglakbay niya sa kabilang linya, ilang beses muntik magka-aksidente. Mabuti na lang at bumalik siya sa tamang lane. Sa wakas, dito siya huminto at isinagawa namin ang mataas na panganib na pagpapahinto ng sasakyan at na-detain siya. Sa pag-inspeksyon, nakita naming may maliit na bag sa driver's seat na mukhang heroin, pero malamang fentanyl. Test na namin ito ngayon, pero paparating na ang EMs para tingnan. Pero siguradong makukulong siya dahil sa pagtanging huminto, pati na rin sa droga, at titingnan pa namin kung ano pang iba ang meron kami laban sa kanya. Yan ba ay heroin o fentanyl? Naabisuhan na ang kontrol, pero nakaharang ito sa trapiko. Yan ay narkotiko. Siguradong narkotiko yan. Pero mahirap yan. Oh, may gusto mong tumulong sa akin? Wala. Hindi ko pa nasubukan yan dito, hindi sa amin. Pwede ka bang lumapit? Ano yon? Kukunin ko sila bago kukunin ang susunod na paraan. May ininom ka ba o kinuha ngayong gabi? Hindi ko alam. Sigurado ka ba dyan? Sigurado kang wala kang kinuha. Ikaw, ibig ko sabihin, talagang gumugulong pabalik mga mata mo. Magpapapunta kami ng ambulansiya rito para matingnan ka, okay? Ayos ka lang ba? Tama yan, 100%. Ano na naman ito? Sabi mo mahirap ang trabaho. Yan ang sinusubukan kong sabihin. Hindi ko alam kung tungkol saan lahat ito. Maganda tayo ng Narcan na nakaantabay para lang sigurado. May Narcan ba kayo? Mayroon bang pwedeng itabi para lang sigurado? Ang bilis niyan nawawala sa ulirat. Ayokong ibigay sa kanya hanggat tumutugon pa siya sa atin. Pero yung mga mata niya, gumugulong na paatras. Yung mga mata niya, yung mga pupil niya, parang wala na sa sarili. Nasa bahay lang ako. ETA, NG, EMS, out. Sabi ko sa inyo, medyo tahimik na yung gabi. Oo, sinabi mo nga. Halika na sa kotse namin. Huwag mong ipag-cruise ang mga binti mo, ha? Naririnig ko siya. May paparating sa likod natin. Uy, pala na siya? Ayos lang ba sa'yo? Hindi pwede. Ay nako, baka di yun dumating. Konti lang. Tested anything, you say you found something to look like. Ooh. Kailangan nating manalo. So tingin mo ba paputok sinabi niya? Di ko akala yung paputok yon.
Kukunin ka fentanyl test kit, hindi yan paputok. Kaya siya dinitain. Sa tingin namin, nasa impluensya pa rin siya ng droga at pabago-bago ang ulirat. Gaya ng sabi ko, nasa impluensya pa rin siya. Kaya tinawag na namin ang bumbero at ambulansya. At maghahanda ng Narcan para sa kanya. At pagkatapos, malamang dadalhin din siya sa ospital. Karaniwan, ganito ang nangyayari. Gagawa kami ng warrant. Ipapaalam nila sa amin pag pinalaya ka. Pupuntahan namin siya at dadalhin sa kulungan. O alam mo na, depende kung anong gusto ni Lee, dun kami susunod. Nasa lugar na sila, kaya kailangan na nating dalhin siya sa medical na atensyon. Hindi, pero sa tingin ko dapat mo pa rin tingnan. Kakailanganin niya ng medical na atensyon sa Knox County. Si Opisyal Yul Zogman ay nakatanggap ng tawag tungkol sa isang opisyal na nasa panganib. David, are you okay? David 9. Sige, Jay. Kailangan mong gawin ito. Pupunta ako sa Emory. Code kami, nandito na kami sa lugar. Kami ang 1, 2, 5, 6, 8. Paliparan, kumilos na. Medyo malayo ito, pero pupunta pa rin kami. Mayroon tayong pulis na nasangkot sa isang gulo, kaya pupunta kami roon para tingnan kung kailangan pa nila ng tulong. May mga pulis na roon, pero pupunta pa rin kami doon ng mabilis. Sa pinangyarihan ng ulat tungkol sa isang pulis na nangangailangan ng tulong, nagkaroon ng gulo at narinig namin na may iba pang mga pulis na nasa lugar na. Nandito mismo sa Brao, sinipa niya talaga si Sos. Kaya siya nasa ganitong posisyon na yon. Sige, hey! Hey, pakinggan mo ako. Anong pangalan mo? Sige, binibining amba. Kakap-kapan kita. Sige. Huwag kang titigil. Ako'y nakakainis. Meron tayong kasunduan. Oo, sige, ayos lang. Kaya ang sinasabi mo ay medyo nakikita ko naman. Sige, sandali lang. Pwede mo naman talaga. Naintindihan kita. Taga saan ka, Ambo? Diyan lang sa may unahan. Biyan lang sa may unahan. Sige. Bert? Oo. Ma'am. Harap Pernalia. Ako. Siya ay. Nandito. Sinasampahan niya ako ng kaso gamit ang bubble sa bag niya. Tiningnan nila plaka ko at nakuha niya fire tag niya. Nagbibiro ako matapos niya ako mahawakan. Paano yon? Hindi lahat nasa akin. Sige, tingnan ko muna. Ganito kasi yon. Ganoon mo tinitingnan? Oo, ginagawa ko. Maraming tao na ang may mga gamit dito. At ngayon lang kita nakilala. Hindi ko naman sinabing nagsisinungaling ka. Pero kailangan kong pantayin ang trato sa lahat. Wala namang tao doon. Sige, lumapit ka na lang ng kaunti sa akin. Pasensya na, pero kailangan naming gampanan ang aming tungkulin, tama? Sige, ayoko rin ito para sa'yo, pero... Alam ko. Sweetie, pero kailangan ko pa rin makita, ha? Ayokong may mapansin siya sa kulungan kung may tinanggal ka. Because I ain't got nothing better else going on. Pwede ko bang punasan ang bibig ko gamit ang balikat ko? Sige, hindi. Parang wala kang kamay kung wala ako. Huminga ka ng malalim, okay? Huminga ka ng malalim. Alam ko, nakaka-stress talaga. Hindi siyang nakaka-stress. Ang totoo, sila talaga, ako. Literal na hindi ko naman naranasan ang sitwasyon mo. Sige, tanggalin mo na. Opo ma'am, ginagawa ko na po. Maraming salamat po. Huwag mo akong sipain, ha? Hindi ko ginagawa. Wala naman akong nakikitang kahit sino.
Kaya, itong dalagang ito ay nagkaroon ng pakikisalamuha sa ating mga pulis dahil suspendido ang rehistro niya. Pagkatapos, nagpasya siyang lumaban sa amin. Nakakita sila ng maraming paraphernalia at sa tingin ko, may nahanap din silang meth, kaya makukulong siya. Sa tingin ko, yun na lang talaga sa puntong ito. Halata naman. May kotse ba siya? Anong kotse? Oo. Kailangan mo bang magpahata? Medyo mahiyain ako. Pat, huwag ka nang bumalik. Paso na simula. Panoong 23, nakaupo kami doon ng mga 10 minuto. Bumalik siya sa loob, kaya kinausap namin siya sa loob. Akala niya umalis na kami. Siya, talagang ang dami niyang dala sa bag niya, 'di ba? Oo, grabe. May dala siyang mga bagay na nagpapabigat sa kanya. Haki-taki. Kaakit-akit siya. Sobrang maluwag. Gumagalaw siya para sa kanya. Ooh. Can I get a supplement time, please? Basta okay ka, ayos lang ako. Naidiin ko na siya sa lupa. Ayos na kami. Sisiguraduhin naming makuha ang bawat sentimo. Alam kong may dala siyang droga. Oo, nakakalungkot na yun. Ganun talaga, mabuti na rin yun. Lahat ba ayos lang? Saan galing yan? Sa kabila ng kalsada. Hoy kayo, pumwesto kayo sa likod ng gulong na ito. Adam, 12 may nalpaputok ng baril sa storm. Hoy, pupunta ako sa kotse ko. Kailangan ko ng ripple ko. Lumayo ka! Umalis ka dyan! Tejo! Nandito na ako. May lumapit dito. Dito at tabingan mo kami. Bam! Tabingan mo kami. Humiga sa lupa! Humiga sa lupa! Dalhin sila sa kustodya! Itigil mo ang ginagawa mo! Lumapit ka rito! Lumakad ka papunta sa akin na yon! Lumakad ka papunta sa akin! Pare, wag! Wag! Nakakubli ako. Nandito na ako. Umiga ka sa sahig. Dapa ng todo. Itayo siya! Itawid sa kalsada! Dalhin sila sa masisilukan! Hindi ko alam saan galing ang mga putok. Narinig lang namin ng tatay ko, kaya dinala namin sila sa loob. Saan galing yon? Doon sa kabila ng kalsada. Anong banda? Doon malapit kay Tio Puneho, hindi sa Tiang Paneho, kundi sa tindahang Mexicano. Yung tindahan ng Mexicano, sige, may baril ka ba? Wala po sir, vape lang sa kanang bulsa at cellphone ko. Sige, ganito. Nakatayo kami dito at tinatapos ang naunang tawag tungkol sa pamamaril. May mga 6 hanggang 8 putok na dumaan sa ibabaw ng ulo namin mula sa kinaroroonan namin na yon. Kaya halos lahat ng unit ay nandito ngayon at naghahanap sa mga bumaril. Meron tayong 2 hanggang 3 lalaking Hispanic na tumakas mula sa lugar na ito. May 3 tayong diniti na maaaring kasali o hindi sa insidenteng ito. Pero nagbibigay sila ng impormasyon tungkol sa 3 lalaking Hispanic na tumakbo papunta rito, posibleng pahilaga sa 133. Mukhang isa to sa sapatos niya sa kulungan. Mag-ingat tayo sa crossfire kasi kapag nagpaputok sila dito, nasa linya tayo. Ayon sa 3 dinetene, may 2 lalaking Hispanic na tumakbo papunta rito. Akala nila sila ang mga bumaril.
Sa ngayon, malamang babalik muna kami sa orihinal naming pwesto. Titinan kung makakakita kami ng mga basyo ng bala, kukunin yon bilang ebidensya at papupuntahin na lang namin ang mga kasama namin para gawin lahat yon. Yung tatlong na-detain namin, di ako sure kung mamumulekta sila. Kinokolekta pa lang nila ang residues sa kamay para matukoy kung sila ang nagpaputok ng baril. Hanggang doon pa lang kami ngayon. At doon na kami magsisimula. Sige, tigil natin ito, Buick. Umabot tayo ng 2,000 at 500 ang speed limit at walang ilaw ang plaka. Kaya lalapit tayo para malaman kung bakit ang bagal natin. May kinukuha yung driver sa ilalim. Tingnan natin sino nagmamaneho. Kamusta ka? Nagkakaroon lang ng kaunting problema sa sasakyan. Oo, nakikita ko nga. Ano ang hinahanap mo? Binaba ko ang upuan at sinimulang sunugin ang papel. Gets kita pare. Ayos, may ID ka ba dyan? Corporal Brasso, Chris County. O ibig kong sabihin, walang ilaw ang plaka mo. Isa yon. Halos hindi ka rin gumagalaw. Wala akong lisensya. Siya meron. Ako ang nagmamaneho kasi may problema kami sa sasakyan. Nakuha ko. Suspendido o kanselado ba ang lisensya mo? Sa tingin ko, kanselado na dahil sa dating sustento sana. Nakansela ang lisensya mo dahil sa sustento. Sana? Nabawi ko na pero kailangan ko pa rin magbayad ng $20 para ito may balik. Sige, naintindihan ko. Maayos natin yan. Wala ka namang warrant or kung ano pa man, di ba? Wala. Lumabas ka muna at kausapin ako. I-check ko kung kanselado ang lisensya mo. Oo, sigurado. Walang armas, so kahit anong ganun, Lumapit ka sa patrol car ko. Kakapkapal lang kita para matiyak na wala kang armas. Ayos lang. Ano yung nasa bulsa ng damit mo? Lighter at panglinis ng ngipin ko. Para sa ngipin mo, ayos lang ba kung tingnan ko ang kotse? Ayos ka lang? Sige, maghintay ka muna. Pwede ka bang bumaba para sa akin? Sige, bumalik ka muna sa pamilya mo. Pwede ka rin bang bumaba, pare? Bumalik ka sa kasama ko sa harap ng kotse. Demetrius, bumalik ka. Sige. Tumalikod ka. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Ako? Bakit ako makukulong? Hindi ka makukulong. Diniditin lang kayo ngayon. Bakit ka pinapapawisan ng sobra? Tumalikod ka. May sakit ka ba sa puso? Paano yung nahulog na maliit na supot ng droga mula sa upuan mo pag alis mo? Anong ibig mong sabihin? Anong supot ng droga? Ganun din ako. Pagbaba mo ng kotse, nahulog ang supot ng droga mula sa ilalim mo. Kaya detenido ka muna ngayon. Sige. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit sobra ang pagpapawis mo? Ganyan ka ba gumising? Parang bagong ligo sa pawis? Pinagpapawisan ako palagi. Pinatingnan mo na ba yan kahit minsan? Puso ko ang may problema. Sige, pero mukhang hindi nakakatulong ang shabu. Panggako ko. Nahuli na kita dati at nakuha ko ang droga sa'yo. Hindi pa ako nakagamit niyan. Wala akong shabu. Sige, ayos lang. Tara, umupo muna tayo. 47. Pwede mo ba siyang isakay sa kotse mo? Oo. Ako nang bahala. Kaya nung bumaba siya ng kotse, may nahulog siyang droga. Dito mismo. Kita mo naman, may mas marami pa siyang shabu at yung lalagyan ng sigarilyo niya na literal niyang inuupuan. Sinabi niya kay Deputy Woodcock na may mas marami pa siyang shabu na dala-dala niya. Nasaan na ulit ang mga beans? O sa ano mo raw? Sa pantalon mo? Sige. At nakahiga ka lang dyan. Sige. Nasa isang maliit na supot ba sila or paano? Sige. Tatanggalin ko ang posas mo, kunin mo yon at anuman pang iba na nakatago sa'yo. Naiintindihan mo? Kapag hindi mo ginawa at dinala mo yan sa kulungan, mas mabigat kaso mo. Alam ko. Sige, kaya mag-isip ka ng mabuti at kunin mo lahat ng meron ka. Sige. Ano bang meron tayo dito? Sige, lakasan natin ang usapan. Ang hina ng boses mo, parang bulong na lang para sa akin. Strong. Sige. Well, may laman ng mga beans na yan. Pangako ko yan sa'yo. Alin dun? At yung mga may kapsula, magkasama pa rin ba sila? Oo, pero wala nung laman. Pinagsama mo lang ulit sila. Ang weird. Sige. Ayos lang. Alam mo makukulong ka, di ba? Sige, ibig ko sabihin, ang dami niyan. Makukulong ngayong gabi ang mga babaeng pasahero sa likod dahil sa trafficking ng fentanyl. Makakatanggap ng ticket ang 2 lalaking pasahero sa harap. Kailangan nilang tumawag ng masasakyan dahil wala sa kanila ang may valid na lisensya sa pagmamaneho.
Sa Richland County, mukhang sinusubukan ni Master Deputy Sloan Simpson na pahintuin ang isang motorsiklo doon. Central Siyam na Libo, 115, 1038. Colleen Mall Boulevard. Kaya bumalik lahat sa Parkland. Nasa motorsiklo siya. At 100 Echo. Dinala ko ang aking mic driver. Mapusyaw ang kulay ng shirt, khaki ang pantalon. Colleen Mall Boulevard, papalabas na papuntang Parkland na yon. Madilim ang kulay ng street bike na ito. Ako si... Uy! Harper! Nandito ka ba sa banda rito? Nakuha mo ako doon. Nagpa-park kami, lagpas lang kami ng kaunti sa Spring Tree. Pabigla-bigla siya, na-update na siya. Sumisingit siya sa pagitan ng mga sasakyan na yon. Malamang dadaan siya sa 200 at 77 pahilaga. Malaki ang posibilidad, papalapit na kami sa Spring Flyer. Ooh. 277, hindi. Tinatawid na namin ang 277 na yon. Papunta pa rin kami sa Faro. .277, Papuntang Faro. Malapit nang tumawid sa Riles. Tapos na ang 77 ngayon. Saan ito napunta? Saan siya nagpunta? Na-aksidente ba siya? Malamang. Sa tingin ko, na-aksidente siya. Nasa gubat siya dito. Na-aksidente siya, nandito ako. Faro at 20 siyam. Nasa pinangyarihan kami dito sa kalsada, Track Sparrow. Tinitingnan ko kung nandito pa siya. Nasaan siya? Lintik! Sige, dagdagan mo pa ng isang unit dito sa tabi ko. Maglagay tayo ng perimeter sa bandang Faro. Baka tumakas siya. Hindi ko masabi. Nandito mismo sa mga damuhan ang motorsiklo niya. May latyan dyan mismo. Nasa likurang kanan ako ng kotse ko. Oh, nandito mismo ang bisikleta. Halika, samahan mo ako para masuyod ko ang lugar na to. Tulungan mo akong tiyakin na wala siya rito bago tayo maghanap. Departamento ng Sheriff, ipakita ang mga kamay mo kung nandito ka. Hindi ko alam. Nandito ang bisikleta, nawala siya sa paningin ko nang pumasok siya sa palumpong. Oo, natalisod siya at nawala ng kontrol sa liko. Ginagawa namin. Oo, nabangga niya yung karatula. Tulungan mo ako maghanap dito. Siguradong nasaktan siya. Nakakainis. Sira na itong flashlight ko. Susubukan ko kunin yung reserve ang flashlight sa kotse. Sige, tara na. Dapat tayong maghiwa-hiwalay dito dahil baka nahulog siya sa bisikleta. Tingnan natin.
Dumaan dito ang bakas ng bisikleta. May karatula ron. Itong karatula dito mismo. Magmaneho ka papunta sa harap, dumiretso ka lang dyan. Dumaan ka dyan. Dumaan ka rin sa maluwag na bahaging yan. Oh, Roberts, huwag kang lumayo. Si K9 ang bahala maganap sa kanya. Hintayin mo sandali at dumaan. Tatakbo ako kasama si K9 pagdating natin. Sige. Hey Brooks, pwede ka bang kumuha ng primer? Sasama ako, pati si K9. Sige, ganito. Pinahinto ko ang motorsiklo dahil sa delikado niyang pagmamaneho. Nang binuksan ko ang mga ilaw ng patrol car, tumakbo siya palayo sa akin habang umiikot kami sa kurbada. Takbo ko 100, pero iniiwan pa rin niya ako, mas mabilis talaga siya. Nawalan siya ng kontrol at nahiwalay sa motor. Susubukan lang namin maghanap dito at baka makita namin siya. Malamang kailangan niya ng medical na tulong, kaya gagawin namin ang lahat para mahanap at matulungan siya. Roberts, dito ka lang. Aakyat ako at kukunin yung isa ko pang flashlight sa patrol car. Isa ang damit na mapusyawang kulay, parang halos kulay rosas at kaki na pantalon. Sige, hindi rin naman siya makakalayo, di ba? Pwede siguro silang mag-set up ng perimeter dito para mahanap siya. Ang tanong ay, gaano sila ka-agresibo sa paggabol dito? Oo, malino namang wala siya ron sa may bisikleta. Pakinggan mo, nakatugon na ako sa ganitong tawag. Aksidente ng kotse na may nasugatan, kailangan ng helicopter o kahit drone sa panahon na yon. Maaring malapit lang ang tao, sugatan at nakahiga, kaya kailangan ng medical na atensyon. Hindi ibig sabihin na tumakbo siya palayo. May SO dun sa labas. Eto ay, si K9 Bobby ay tumutulong sa paghahanap. Yan si K9 specialist na si John O'Shaughnessy. Nandito ang bisikleta. Sasama siya saglit. Ipinakita ni Patrick ang dinaanan niya, pero hindi niya napansing gumaba siya ng bisikleta. Alam ko, nandito na. Oo. Ayos lang ako. Nasaan ang huling note niya? Gaano kakalayo? Naglakad pa abante? Hanggang dyan lang. Sige. O kung gusto mo, sige, sumakay ka, magpakilala ka. Huwag magbiro, kakagatin kita. Pakiskan na, ipakilala mo ang sarili mo. Oh, hanggang sa kinatatayuan ni Roberts lang tayo nakarating. Kailangan ko siyang palitan agad. May suspect bang papunta sa Mayfield? Hindi ako sigurado, hindi ko siya nakita bumaba sa bisikleta. Dito mismo siya bumangga. Kaya nandito lang siya sa lugar na kinaroroonan natin. Saan siya pumunta? Nandito lang ako. Ito ba ang tracker ng gulong? Kaya dumiretso siya roon at binangga ang karatula. Alam po. Sandali lang. Ayan na. Madali lang yan. May nakikita ka bang bakas dito? May nakikita ka bang mga yapap? Hindi ko alam.
Palukso-lukso siya. Tinitiyak ko lang, hindi ko alam. Yan mismo. May mga bakas dyan. Sige, Bobby. Ay, hindi talaga. Kaya mga pahiwatig ang mga yon. Opo, sir. Malalaki at luma. Parang bakas ng paa. Isa lang ang aso. Oo, siya nga. Medyo nakainis nga lang. At ngayon, sinusundan na ni Bobby ang bakas. Break muna para dumumi. Nandito ako. Ayos lang ito. Magkakaroon tayo ng mabilisang break dito. Babalikan natin ito. Pakiramdam ko, malapit na nilang mahanap ang taong ito. Babalik kami agad. Patuloy silang naghahanap ng suspect na maaring na aksidente sa motorsiklo o bumaba sa motorsiklo at tumakas. Nahulog siya, pero nandito ang mga gamit na naiwan kung saan malamang tumakbo siya papunta rito. Ha? Nakatayo sa latian. Oo, wala akong nakikita kahit ano dito na nagpapakita na nandito talaga siya. Ha? Oh, Pataka. May nakuha akong ID. Dunn Street, Saw, Winsboro. Sige. Sige, kaya. Wala namang makikita dito na magpapakita na nandito pa siya. Kaya siguradong may natunton ang K9 sa sinusundan nila. Nakakita kami ng pitaka dito, mismo sa bisikleta na may ID sa loob. Kaya masasabi natin na ito na nga ang tao. Kung hindi magtagumpay si K9 sa paghahanap, kukuha na lang ako ng warrant para sa taong ito sa iba't ibang kaso. Hindi ko alam. Sige, narinig mo na. Mahanap na nila ang taong ito ngayon na nakuha na nilang pitaka. Alam mo, iyan ang isang bagay na ayaw mong iwanan sa pinangyarihan kapag tumatakas ka. Diyos ko, Nahuli mo yon? ang wallet mo ba ito? Kaya mahahanap nila siya ngayon o mamaya. Babantayan natin ito. Patuloy pa rin silang naghahanap sa taong tumakas gamit ang motorsiklo. Pero nakuha na nila ang wallet ng tao. Oo, dapat nandun na mga 2 kalahati. Sa puntong ngayon. Kaya umalis siya bago ko siya parahin gamit ang ilaw ng patrol. Sige. Diyan mismo sa Two Notch at Columbia Mall at dumaan siya sa karamihan pabalik sa Park Lane. Sa likod ng Pinnacle. Sa totoo lang, baka hindi ka panipaniwala ang bahaging ito. Ang sabi ko, Nahuli siya sa likod ng Pinnacle. Talaga? Oo. Hindi ko alam. Maraming point drive sa pagitan ng ulan at riles ng tren.
Uy, sa tingin mo ba ayos na akong pumunta doon? Sig! Kailangan kong makapunta sa backpack at sa brown taste, pero di ako makalusot. Nasaan yon? Ipapasa ko yan kay Bob agad. 341. Parang ganito dito. May kakawian dito mismo. Ah, naintindihan ko. Gusto niyo bang ilagay doon ang permit at ILAC, bro? Sige, pupunta tayo sa isa sa mga kalapit na rehiyon. Nakita na siya sa gubat. Hindi nila siya malapitan. Kaya dito tayo mag-set up ng perimeter kung nasaan siya para makalapit ang K9 sa kanya. Siguro may nagsakay sa kanya, di ba? Ibig kong sabihin, para makarating siya ng ganito kalayo. Dapat mag-ingat sa ganitong sitwasyon kapag may nagsabing nakita nila yung tao, baka mailipat mo lahat ng resources mula sa unang lugar. At tulad ng sinabi natin, baka nga may nakasabay siyang sasakyan para makarating doon. Pero kailangan talagang mag-ingat tayo sa bahaging ito. Wala ang kasiguraduhan na siya talagang hinahanap natin. Pero tama. Pero tiyak na makakatukoy niyan si Bobby na asong pulis. Sa totoo lang, dito lang, tumingin ka. Tara na kay John O'Shaughnessy, espesyalista sa K9, kasama si K9 Bobby. Nagkaroon ako ng magulong-gulo. Sa ngayon, mabagal ako nabibisikleta or parang ganon. Naaksidente siya at tumakbo pababa sa kalsadang ito. Sinundan namin halos hanggang sa I-77. Nagsimulang tumalon si Bobby sa bakod. Pagkatawid niya, nakita siya ng isa pang deputy na tumatakbo papasok sa gubat. Kaya bigyan si Bobby ng 1 hanggang 4 sa 130. Magpahinga tayo ng 2 minuto tapos balik agad tayo. Mainit-init pa ang bakas niya. Magpadala ng tao sa Pinacles at Raven Road. Kung makakasingit ako sa mga taong ito. Yes ko. Grabe yun. Okay na. Zulu Golf 52176. Hindi ko alam. Paalala lang na may asol na ilaw sa likod mo. At pupunta tayo sa isang bagay. Kung pinapahinto ka, tumigil ka lang sa gilid ng kalsada. Huminto ka sa center island. 125. Lumiko ka sa kanan. Lumigo ka sa kaliwa, meron pa. Mas mabuti na ito kaysa huminto ka lang sa gitna ng kalsada at harangan ito. At iyan ang tip mo para sa gabi. Isang frustrated na espesyalista, si John O'Shaughnessy, na nandun pa rin at patuloy na hinahabol ang taong tumakas mula sa kanila. Sandali lang, baba. Hindi niyo dapat ako makita sa Even Bobby. Kanain, sandali mo ng pahinga. Sam Paul. County, tuloy ang paghahanap kasama si K9 Bobby. Akala nila nakita na nila ang taong ito. Pero gayon ang sinabi ni Hepe Taylor, minsan ang taong akala mong nakita mo ay hindi naman talaga ang hinahanap mong suspect. Parang isang tripwire ito. Pero, pupunta tayo sa lugar ng mga container. Tripwire. Hindi ko alam. Sandali lang. Sige, alamin mo. Bobby. Sa panabi ko, pumasok siya rito. Oo. Sinusubukan ni Bobby tumalon sa bakod papunta sa container area. Hindi, may wire sa ilalim. Pwede nating subukang maghanap ng daanan. Hindi ako naniniwala niyo ng sinabi niyo. Pwede mo namang subukan buhatin niya kahit medyo mahirap. Alam ko kung kaya ako, baka matulungan ko siyang makatawid. Ay po masaktan siya kahit paano. Hindi ko kaya maitawid siya nang di nasasaktan. Hindi. Sige, saan mo nakuha ang hindi makita kung bakit? Hindi ko alam. Kaya tuloy ang paghahanap doon. Babantayan namin yon hanggang mahuli siya. Kung hindi siya mahuli ngayong gabi, mahuhuli rin siya bukas ng gabi.
dahil nakuha na nila ang kanyang pitaka. Hindi ko alam kung kaya ko siyang gabayan. Kunin mo na ata. Sige na. Sige. Yep, hold it. Talagang iniwan ako ni Levi so may hintuan. Ayos ka naman. Hindi ko alam. Hanapin mo si Zook. Sa tingin ko, nagdedesisyon pa ang ating cameraman dun kung dadaan siya sa ilalim o sa ibabaw. Oo, tama. Oo, alam mo, hindi madali yan. At alam mo, kailangan nilang dumaan sa training. Pero malamang hindi yan talagang nakasanayan nila. Dimitso siya, medyo doon ang punta niya. Ayanin yung bigyan ko kayo ng $100. Ay, tangga. Tayo. Makipag-ugnayan kayo sa amin pero sasabihin ko na sa kanila. Bobby, up. Mga plano. Hindi ko alam. Huwag. Sige. Hindi ko alam, hindi ako. Itong Branch Street, tinitingnan ko ang isang linya na yon. Hindi ko alam. Dalhin mo ako sa Horseman. O isa si Rebecca, dinadala ko si OJT. Wala ka ba yung titi? Nakuha ko na siya. Magandang galaw. Ako nang bahala sa'yo sa gitna ng gulo na yon. Kailangan mo naman tulong, ayos lang naman siya. Pagod na siya. Dapat nasa loob sila ng gubat niyan. Sige, kapag nahulog ako sa sapatos na yon, nasa ospital uli siya. Nasa likod to ng ospital. Okay, promise kami bahala ha. In the parking lot. May pagod kang tuta dyan. Kaya makakasakay na sila pagkatapos ng mahabang paghahanap. Tumatakbo pa ba siya? Narinig mo siyang nagtanong kung tumatakbo pa siya. Sige. Oo, mula sa kaliwang bahagi. Nawala ko siya. Nawala na naman nila siya. Muli. Hindi ko alam kung kaya ko pa kasama siya. Kailangan natin ng dahilan para humiwalay at pumunta doon. Mukhang nandun si espesyalista sa K9 O'Shaughnessy. Hinahanap nila ang lalaking tumakas gamit ang motorsiklo. Pagkatapos ay tumakas na naglalakad. Ibibigay kong paya ako. Pagod na ako. Pinag-uusapan natin ito sa buong Region 2. Parang Olympic superstar na kayang tumakbo ng tuloy-tuloy at tumatalon sa lahat ng bakod. Pero nakakatuwa. Kulang pa si Bobby sa cardio. Pero siya pang humihila sa akin. Kaya di ko siya masisi. Nagpapayat ako kaya magaan ako. Pero hindi yun dahilan. Mainit sa labas, mga 70 degrees. Sige, lalabas namin si Bane at papalitan ng mga aso. Ayos ka lang ba? Sa tingin ko, kasama rin dito si Master Deputy Simpson na sinubukang pahintuin ng motorsiklo sa isang traffic stop pero bigla itong tumakbo. Mabilis na naging isang high-speed pursuit. Umabot ng hindi bababa sa 100 milya bawat oras ang bilis. Sa huli, dumating ang motorsiklo sa railroad crossing. Tinahak ang kurbada sa 70, 7 milya bawat oras at nawala. Bumangga ang motorsiklo. Tinamaan ang 2 street signs at nahulog sa latiyan. Hindi pa rin natatagpuan ang nagmamaneho ng motorsiklo. Ngunit naiwan ang pitaka niya na magandang palatandaan. Dinala si K9 Bobby para tumulong maghanap sa rider ng motorsiklo na tila tumakas ng naglalakad. Nakita nila ang ilang bakas ng paa at sapatos na pinaniniwala ang sa suspect. Wala pa ring bakas na nagmamaneho ng motorsiklo. Habang patapos na ang aming live coverage, nagpalipad ng drone ng mga deputy sa pag-asang makakita ng anumang posibleng heat signature. Hindi nila siya nahanap, pero dahil sa pitaka, alam na nila kung sino siya, ayon kay Master Deputy Simpson. Umasa silang makakuha ng warrant para sa kanyang aresto. Kabilang sa mga posibleng kaso ang pagmamaneho ng suspendidong lisensya, ikatlo o higit pang beses ng reckless driving,
at hindi paghinto sa asul na ilaw at sirena sa ikatlong pagkakataon na pinalala na bilang felony. Sigurado akong hahanapin siya ngayong gabi. Ang ikatlong paglabag ay patunay na palagi na niya itong ginagawa. Sanay na siyang tumakas sa mga pulis. Ilalagay niya sa panganib ang maraming tao. Alam mo, buhay ang nakataya, pati na ang sarili niya. Ibig kong sabihin, kung mabangga ka sa bilis na 77 at kaya mo pang tumayo at tumakbo, napakalaking swerte nun. Oo, mahahanap din nila siya. Oo naman.